Hello po mga kabayan, mga kalingap, kabisis ka papi, ka Team Daddy Franket, kay Tatay Tekram. Magandang buhay po, Analisa Reality Vlog. Reaction po tayo ngayon sa Kabisnes Official. Ito po yung time na naghatid sila Pinuno Kabisnes ng blessing doon sa Falcon. Yung mga nakatira doon, binigyan. Pero bagong lahat, to my new subscribers, silent viewers, commenters, nagla-like, nag-share, mga hindi po nag-skip ng ads, as usual po, maraming salamat sa inyo. God bless po. So ito ho, permission na Pinuno Kabisnes, kumuha po ako ng short clip dito po sa time na may tinanong ko kayo kay Junjun at may sinabi po siya rito patungkol doon sa meron daw siyang sinagot na comment. So, ito muna, panuorin ho natin at pakinggan, kaya dito po ako magbibigay ng aking opinion at ang aking reaction ho patungkol dito sa aking napanood. Ito po yun. Salamat po Pinuno Kabisnes. Ayun, tama yung sinabi kasi ni Kuya Bob Noy na hindi kami makakatanggap ng mga ganitong blessings. Hindi po dahil sa inyo, syempre. Kasi kayo yung pangunahing tumulong sa amin. Bago pa yung iba, bago pa kami na sponsor nakakatanggap ng mga biyaya. Kayo ang unang tumulong sa amin. Kayo ang nag-akay sa amin kung nasan kami ngayon, sa anong pinalalagyan namin ngayon. Tama din yung sinabi ni Kuya Bob Noy, itong bahay pa lang na tinitira namin ngayon na wala kaming binabayaran monthly. Sobrang laking tulong ganun. Every month yung mga kabisnes. Kayo yung mga nagsasabi na bakit hindi nag-charity. Kami ang pangunahing charity po ng Kabisnes family. Yun, sa mga naghahanap lang po ng mga nagpag-charity. Kami po yun, kami pinakauna. Kaya thank you so much sa inyo, Ate Kuya, sa buong First Family. Kasi, ang dami namin kasi sa totoo lang mga kabisnes. Sa kabila ng mga naging problema, hindi kami nawawalan ng blessings. At kung ano yung natatanggap nilang blessings, sinishare kasi nila din sa amin. Kaya kami, kung ano rin yung natatanggap namin blessings, yung konting pag-share namin yun, hindi, yung utang na loob namin na yun, mga kabisnes sa totoo lang, hindi pa rin yung kayang bayaran ng kung ano yung mga naibibigay namin sa kanila, hindi po kayang bayaran po yun. Kaya salamat po talaga ng marami. Salamat sa pag-appreciate. So yun na mga kabisnes, pasensya na, pupusan tayong battery, nagbalik lang po. Naputo lang. Sino yung sasalita kanina? Junjun. Si Junjun. Junjun, may sasabihin ka pa ba? Ayun nga, dun sa mga nagsasabi na umalis na raw po kami sa kabisnes para daw masenso kami. Kahapon kasi may na-replyan akong gano'n eh. Umalis sa kabisnes para? Umasenso din daw kami, magkaroon kami ng sariling bahay, ganyan, gano'n. Okay, let's sandali Huwag kayo mag-isip na baka magtampo, magdamdam si kuya, si ate, o yung first family kapag halimbawa nagsarili na kayo. Masaya kami, basta kahit andoon pa rin yung pagkakilala, pagmamahal natin sa bawat isa. Okay? Yes. So, yun lang. Sana, John, may dudugtong na version sa sabi mo? Sa akin lang, bakit ba, ang sabi ko kasi kahapon, bakit ba hindi nyo kayang maging masaya, na makita kami, kasi lagi kami lagi sa amin yung komento na umalis na nga kayo, ganyan ganon. Lagi talaga sa amin, sa bawat vlog namin, walang vlog kami na walang nagsasabi na umalis na kayo dyan. Kasi nga, hindi daw kami aasenso. Yun, ang lagi ko lang bakit hindi nyo kayang maging masaya na makita kaming masaya? Dito kami masaya eh, bakit ba pinipilit nyo kaming paalisin dito? Yun, at saka, yung mga umalis naman dito sa totoo lang mga kabisnes, yung mga umalis dito, sino bang nakikinabang? Di ba sila rin naman? Hindi naman sila aasenso, hindi naman sila, yung kung ano yung kinalalagyan nila ngayon, kung hindi din dahil sa kabisnes, hindi nyo naman sila makikilala eh. Kung hindi dahil kila ate, kila kuya, sa first family. Di ba? Tsaka kung tutusin, kami nasasaktan kami. Kahit sila ate Mem kayo, alam yan, nasasaktan kami lahat na makita yung mga umalis is parang nakalimot, tapos parang ang nangyari pa, kayo yung naging masama. Napakasakit sa amin ng mga kabisnes na kaya ako, pagpasensyahan nyo na kung minsan, sa comment section, hindi ko mapigilan magbaldita talaga sa pagre-reply dahil hindi ko kayang sigurahin yung mga nababasa ko na ang nagiging masama sila kuya, sila ate, na sa kabila ng lahat ng nagawa nilang kabutihan, mga pagpapayo sa lahat sa amin, tapos ang nangyayari, sila pa yung nagiging masama. Diba? Napakasaklap naman nun mga kabisnes, huwag naman sanang ganun.
Okay, so yun po ng mga kabisnes, yung mga binanggit doon ni Junjun. So para sa akin, wag na lang magpasaring, wag na lang magparinig muli. Ang sinagot niya kasi dito is yung meron doon nag-comment na wala naman kasi siyang pinakitang resibo kung sinong nagsabi na yun. Ayon sa kanya, na may nagsabi daw sa comment section na umalis na lang sila sa kabisnes. Din ang kanyang kasagutan doon, maging masaya na lang daw itong kung sino man ang nagsalita doon o nag-comment na kung nandyan sila sa Falcon, maging masaya na lang sila. So, ako din naman para sa akin, sana itigil na rin yung mga ganong pasaring doon sa mga umalis. Alam naman ho natin na sila Nika Intoy, umalis sila. Meron kanya-kanyang dahilan kasi yan May mga nagpa-trigger kung bakit nakapag-decide sila Intoy at Nika na magsarili na lang, umalis na lang. Diba? Kasi okay naman nagpaalo naman na sila. Kaya lang, habang nandoon sila sa bakasyon, mayroong mga pangyayaring may mga napanood na hindi maganda, kaya mas minabuti nilang, ganun na lang ang maging desisyon, diba? So ngayon, sana wala na lang, respetuhan na lang, sana, Junjun. Kung ang desisyon ninyo ay katulad niyan, nandiyan kayo sa Falcon, yun? Option nyo yun. Ang tawag dito? Yun ang gusto nyo. Diba? So kung ang dalawa naman sila Nika, si Intoy at saka yung anak nila si Kenzo, yun ang nangyari sa kanila ngayon, respeto din natin yung kanilang desisyon. Huwag nilang tayo magparinigan. Ikaw na rin mismo nagsabi, Junjun, na ang utang na loob, hindi mo mapapantayan, hindi mo mapapalitan yan ng kahit ano, diba? Alam mo, sinabi mo dyan, hindi mo mababayaran ng utang na loob. So ganun din yan sila Intoy. Ang pinagkaibahan nga lang, kasi kayo, nandyan sa puder nila, nasa bahay nila Pinuno Ka Business. So, kailangan ninyo makisama. Kailangan nyo talaga magpasalamat lagi sa kanila. Katulad yan, nakatanggap kayo ng blessing galing sa sponsor. Ihinatid nila Pinuno Ka Business sa inyong mga kagwangs na kung sino ang nandyan ngayon na binigyan. Nabanggit naman po, panoorin ninyo sa channel Pinuno Ka Business kung sino yung binigyan ng bigas. Pantay-pantay sila. So, dapat talaga magpasalamat kayo dahil nga, habang nandiyan kayo sa puder nila Pinuno Ka Business, may natatanggap kayong blessing dahil sa kanila, dahil kina Pinuno Ka Business. Kasi noon din naman sila Intoy, sa tuwing nakakatanggap sila ng blessing, nung handyan pa sila sa ka-business, nagpapasalamat din naman sila palagi. At saka, yung pagtira nyo dyan, tama sabi mo nga, kayo ang charity nila Pinuno Ka Business. Yan sila Kuya Buknoy. Yung mga nakatira dyan sa ka-business. Kahit sila, alam niyo na kung sino yung mga nakatira sa Ka-Business Family House, dyan sa Falcon, kayo yung unang charity nila Pinuno Ka Business. Dapat talaga magpasalamat kayo sa kanila. Alam nga naman sila Intoy, Nika ang magpasalamat palagi kila Pinuno Ka Business, na nandun naman na sila. Hayaan na natin yung mag-asawa na makagalaw sila ng sa sarili nila. Kasi wala na sila dyan sa puder ni Ka Business. Napanood nyo rin naman sabi, diba? Si Pinuno Ka Business mismo ang nagsabi noon na kung gusto mo magpalit ng pangalan ng channel mo, palitan. O di pinalitan nila Intoy. So, sana, andun pa rin talaga na importante yung malawak na pangunawa. Importante na kahit wala na dyan sila Intoy, irespeto din ho natin yung kanilang naging desisyon kung bakit nandoon sila. At ganun din naman kayo, irerespeto namin kayo kung ano yung naging desisyon nyo dyan na nandyan kayo kila Pinuno Ka Business. At yung nag-comment na sinagsasabi sa iyo, Junjun, na umalis na lang kayo sa ka-business, gamitin nyo yun as in positive way. Para sa akin, mangarap din kayo. Kasi hanggang kailan kayo sasandal sa ka-business family? Junjun. Hindi ibig sabihin, kung nabanggit ni Pinuno Ka Business, okay lang naman na umalis kayo dyan, basta paalam lang na maayos, kung nandun na kayo sa kabila, kung nasaan na kayo, sa lugar na may communication pa rin. Okay yun. Depende kasi sa sitwasyon kung ano yung nangyari bago nagkahiwa-hiwalay. Kung maganda sana, alam natin ang sitwasyon nila Intoy kung bakit sila, huwag na lang natin yun. Dahil yung mga nakasubaybay, yung mga nanonood sa naging journey nila Intoy kung bakit nangyari na nandoon sila, maintindihan natin ang bawat isa. So, wala tayong kinakampihan dito. Magpakatotoo lang tayo kung ano yung realidad, nag-usap na, nagtawagan na, enough. Tama na yung parinigan doon sa mga, patungkol doon sa mga umalis, sa mga walang utang na loob. Junjun, nakikiusap din ako sa iyo, Jun. Ito'y opinion ko.
mag-vlog kayo, wag na kayong mag-mention about utang na loob dahil ikaw mismo nakakaalam ka sa sarili mo na hindi mo mababayaran ang utang na loob. Kaya wag na kayong magpaparinig, wag na kayong magpapasaring. Maging masaya din kayo sa journey sa ginagawa nila Intoy Nika. At yung mga pakiusap ko rin po sa comment section. Minsan may napapanood ako, nagla-live sila Intoy. Hindi sinasabi nila Nika. Ayaw nila ng negative. Ayaw nilang basahin yung alam nilang hindi maganda. Kasi maraming nag-a-advise sa kanila na wag nilang sagutin kung ano man yon. Kasi nga, mas maganda pa rin yung nananahimik ka na lang. Kasi isang sign yun sa pagrespeto mo sa taong nakatulong sa'yo. Hindi yung pag may narinig ka o may nabasa ka sa comment section, babanatan mo na, sumasama yun. Unless na lang, pwede, para sa akin, ito opinion ko. Kung ako yan, kung mismo nanggaling sa bibig ni Nika at Intoy na mayroon silang binanggit against bashing para kay Junjun, para kay Bay Papaya, pwede kayong mag-react. Pwede niyong sagutin yun kung mismong galing sa kanilang bibig. Pero kusong sa comment section lang, huwag yun napatulan. Kasi opinion nila yun eh. It's either nagmamalasakit sila sa inyo. Siyempre ngayon, libre kayo sa bahay. Malaking blessing yun. Kagaanan yon ng expenses ninyo. O kung aalis kayo, di mangungupahan na naman. Maliban na lang kung aalis kayo, meron na kayong sariling bahay. So, hindi masama para sa akin yung nagsabi na nag-comment na yon na magsarili kayo, umalis kayo, kayo. Hindi masama yun para sa akin. Kaya kung ako sa'yo, Junjun, maging wise kayo ngayon. Dahil libre kayo ng bahay, sana makaipon kayo ng pera dahil yung pinambabayad sana sa rent ninyo ng bahay, libre na eh. Yun sana masisave nyo na. Sana makaipon kayo para makabili din kayo ng sariling lupa ninyo, di ba? Kasi iba pa rin talaga yung magkakaroon kayo ng property na galing sa inyong pinaghirapan. Iba yung galing sa charity, iba yung galing kay pinuno ka business. Iba yun. Masarap sa pakiramdam yung galing sa pagsisikap. Kaya ako'y natutuwa, doon talaga, pasensya na, sa nangyayari kila Intoy Nika, nagsisikap sila. Yes, at ito, parang pakiramdam ko, opinion ko, parang nanunumbat si Junjun dito sa mag-asawa. Hindi niya binanggit yung pangalan, pero sino pa ba ang pinatutungkulan? Sinabi niya dito na, hindi kayo makikilala, hindi kayo, ibig sabihin niya, yung mga supporters, subscribers, kung hindi dahil ka business, yung mga nakasuporta ngayon kila Nika Intoy, galing yun sa ka-business official. Oo naman, hindi natin pwedeng i-deny yun. Kasi doon nga nakilala si Intoy, doon sa ka-business. Lahat naman sila eh. Lahat naman sila doon talaga. So, ang masasabi ko dito, Junjun, karapatan ng mga subscribers, ng mga supporters, kung sino ang gusto nilang suportahan. Hindi natin sila pwedeng hawakan. Desisyon nila yun. Gusto ka nilang suportahan, kayo ni Bay, nila Intoy. Sa totoo lang naman, nandiyan lang naman sa circle na yan, puro yan galing sa ka-business. Ha? Kahit sa akin, yung mga nanonood sa akin reaksyon, galing kay ka-business yan. Kaya maraming salamat. At meron din sa Kalingap. Maraming salamat din kila Kuya Bal. At kay Team Daddy Frankie, kila Tatay Tekram. Halo-halo yan. Halos isang community lang yan. Diba? Kaya sana, wag na lang magsumbatan. Maging happy tayo sa mga nangyayari ngayon. Diba? So kung ano yung ginagawa ninyo, nandiyan kayo sa ka-business, embrace. Dahil yun ang pinili nyo. Choice nyo yun. Kung dyan sa comment section may nabasa ka pa, siguro ignore mo na lang. I-accept mo in positive ways. Constructive criticism. Mag-isip-isip ka Junjun. Kayo ni Bay Papaya. Huwag niyong sabihin, lifetime nandyan kayo. Hindi ako maniniwala. Aalis at aalis kayo sa ka-business. Pero syempre, in a good way naman, di ba? Kaya lang, wag na, kasi may mga pinagsamahan kayo nila Intoy, kasama naman kayo. Ngayon na wala na sila, pabayaan na natin yung mag-asawa. Pabayaan na natin silang gumalaw sa sarili nila. Buhay nila yun eh. At kayo yung buhay ninyo, nandyan din. Yun na lang ang harapin ninyo. Basta i-stop na yung parinigan. I-stop na yung pasaring. Wag nyo na silang intindihin. Diba? Total, nagkanya-kanya na rin lang, di ba? At hindi yan makakalimot sila Nika Intoy doon sa utang na loob kila pinuno ka business. Hindi yan. Imposible. Darating yung araw, darating yung time, pag yung nakabuelo na yung mag-asawa, tatanaw yan ng utang na loob. Huwag kayong magmamadali. Hindi porket hindi sila nag-mention, wala na silang utang na loob. Walang ganun. Lawakan ang isipan. Lawakan talaga. Pasensya na.
Real talk lang tayo dito. Wala akong kinakampihan. Lagi kong sinasabi, nandyan lang ako sa gitna. Ilalabas ko yung gusto ko, yung opinion ko. Reaction ko. Ayan. So, hanggang dito na lang muna ako. At shoutout sa inyong lahat. Iwasan na natin yung negativity. Mag-isip tayo ng bagay na makakapag-look forward, makakapagtaas sa bawat isa, hindi yung makakapag-down. Maging masaya kayo dahil kayo ang nandyan. Sila Intoy, masasabi ko doon, kasi tayo mahihirap Iba-iba ang mentality natin. May mga tao na mas pinili nila yung dignidad dahil yun lang ang kayamanan natin. So kung meron silang narinig, napanood na hindi maganda para sa kanila, mas pipiliin nga nila na itayo ang kanilang dignidad. Yun. Dahil dignidad lang ang meron ang isang pobre. Walang pera. Magsisikap. So, respetuhan na lang. Respetuhin namin ang inyong desisyon na nandyan kayo. Ganun din sila Intoy Nika. Maging masaya tayo. Ha? So, walang inggitan. Pantay-pantay kayo. Nabasa ko nga sa comment section Diba yung mga nagsasabi dyan na inggit lang, mga yung mga ganun. Huwag na kayo sa comment section, wag na lang po tayo mag-comment ng mga ganun, mga inggit-inggit. Dahil sila ang nakakaalam niyan, puso nila. Hindi puso natin, isip nila din. Dahil sila yung nakakaalam sa sarili nila. Diba? So maraming salamat sa inyo. Shoutout po, support natin tuloy-tuloy yung mga hindi pa nakasubscribe. Pinuno Ka-Business po, Ka-Business Official, Papa Dins TV, Ka-Business Family, Mrs. KB Official, Famous Budang Official, mga kagwangs, support po natin. Ayan, kahit hindi nyo kami na-mention, mga reactors, na mga naiwan pa dyan sa Ka-Business, okay lang. Basta ako tuloy-tuloy ko kayong isa shoutout. Basta ako yung nagkikigamit sa inyo, lalo na kay Pinuno Ka-Business, nakikigamit ako ng kanyang video. So, kung mayroon man akong nasabi dito, Junjun, na hindi mo nagustuhan, pasensya ka na, yun ang realidad para sa akin. Real talk lang din ako. No? So, ayan, support din natin. Sila Kuya Bal Santos Matubang, Ate Edna Vlogs, Kalinga Prab, Jack Lapia Matubang, mga Kalinga Reactors na kasamahan ko po, Karepa Reactors, Kalinga Partners, ayan, support po natin. And also, shoutout po kay Nanay Solidad, Ma'am Susan Dahero, Ate Nenet Recta, Ate Marilyn, ni Corsa Emiliano Ralph, Walls Tradition, sa aking community spotlight, thank you po sa inyo na laging nariyan. Hindi ko po kayo maisa-isa sa ngayon. Ako po yung magluluto na after neto. So, ayusin ko lang muna ito. At basta mag-iingat lang po tayo lahat. Ang aking pamilya, ingat kayo lagi dyan, mga anak ko. So, hanggang sa muli. Ang hindi ko na shoutout, pasensya po. Always thankful ako sa suporta ninyo sa akin. Salamat po sa mga nanood doon sa aking last reaction. Salamat po sa mga nag-thumbs up at saka sa mga nag-share sa last upload ko po. So hanggang dito na muna. To God be the glory.